Julius, ano ba nangyari nung araw na yon? Ang alas 5 po ng hapon, inutusan po ako natin Mary Jane na bumili ng taong po sa palengke. Ayun po, nung pagbalik ko po nung hapon, binigay ko na po sa bahay nila yung taong. Nabangan niya po ako sa iskinita. Bigla niya na lang po ako sinapok na walang salita. Pagkatapos kanya sinapak, anong sinabi niya? Wala po, tinakbuhan ko na po siya. Kasi po, bubugbugin niya pa po ako eh. At ngayon daw balita namin parang may trauma ka dahil nga bigla-bigla ka na lang nasapak. Pag nakikita ko po siya, lumalayo na lang po ako eh. Kasi natatakot po ako, baka bugbugin niya na naman po ako eh. Ray, nag-research ang aming team sa inyong barangay. Ngayon, hindi lang pala sila ang naaabala dahil sa pagiging seloso mo. Paano ba yan, Ray? Ito ang mas sinabi nila, panoorin natin. Yung kahit konting bagay, pinagsisilosan niya. Pinagdidiskitahan niya agad yung asawa niya. Kita mo na lang, umiiyak yung asawa niya. Napakasiloso po niya talaga kasi kahit yung mga kasamaan ko, pinagsisilosan niya. Siloso talaga yan si Ray. Pag uwi ng bahay, matalo sa sugal, bugbugin asawa niya. Hindi naman kagwapuhan yung tao na yun. Bakit? Hindi ko alam kung ba't ganun ang pag-ugali nun. Ayun na, nako. Anong masasabi mo, Ray? Baka naman mamaya sa ginagawa mong yan, pagising mo isang araw, wala ka nang kasama. Wala nang gustong makiramay sa'yo. Kung sila lang ma'am, okay lang. Ray, eto na. Maraming beses mo na raw siyang sinakal, sinipa at niligaw. Dahil maging siya ay pinagseselosan mo rin. Sino siya? Dugong, pasok! Ray, ito si Dugong. Ito yung pusang sinisipa mo, sinasakal. Tingnan mo naman kung gaano siya kaliit. Tingnan mo nga ma'am. Ha? Basta sinihimas pa nga yung pusa kaysa akin. Eh kasi yung pusa hindi siya sinasaktan, hindi siya Yung ba sinisigawan. nagpapakain sa kanya? Yung ba nagpapakain sa kanya? Pusa lang yan, pinagsisilosan mo? Kaya nga eh. Kahit pagsasaing, hindi ka mapagsaing dahil sa pusa. Hindi nakapagsaing. Hindi mo natatakot siya eh. Ayan. Nako. Ayan na si Dugong. Hi. Ito lang yan eh, di ba? Kapag tayo'y nagmamahal, kung anong mahal at kung sinong mahal ang ating mga mahal sa buhay, eh dapat tinatanggap natin. Kung pinamahal din natin, hindi ba? Hindi kaya nagsisimula ang pagseselos na yan dahil sa nang magsimula kayo ni Mary Jane ay may iba siyang kinakasama? Bakit mo siya niligawan kung ganun? Bakit ka nakialam sa relasyon ni Mary Jane kung pag naging kayo na, hindi mo naman siya pagkakatiwalaan dahil sa kadahilan ng sumama siya sa'yo? Ikaw ang nang-akit, nung naakit mo, parang yun pa ang ginamit mong dahilan sa pagseselos na ito. At pati ang mga hayop na walang kamalay-malay ay nadamay. Nakikita mo ba kung gaano kagrabe ang sitwasyon na kinasasangkutan mo ngayon? Opo. Alam naman namin na hindi ka namang masamang tao. Kaya lang syempre kapag nagagalit ka, nag-iiba talaga ang mga pangyayari, hindi ba? Siguro nga, kailangan na talaga ni Ray ng haplos ng pagmamahal ng ating trio tagapayo. Halina kayo. Yung ngayon, wala. Anong nasa isip mo? Ano yung nasa isip mo talaga? Umuwi ng probinsya. Oh. Para makalimutan mo. Oh, yun lang. Pwedeng gawin mo yun. Ba't hindi ka umuwi na lang ng probinsya? Siya lang po ang dahilan kaya po ako nagkagawa. Hindi nga. Bakit? Ba mo sasabihin dahilan? Dati parang iba eh. Kaysa ngayon. Attorney, immediately, masyadong nag-invest ng emosyon dito si Ray. Sabi maaring nung una daw, nagkaroon siya ng pagkakataon na yung una niyang kinakasama, eh, yung hindi, nag-anak sila. Pero hindi ganun yung binigay niyang pagmamahal. Nagkulang siya. No? Nagkulang siya doon. So alam niya Kaya ngayon, binigay niya lahat, niya ngayon. tapos ngayon sumobra.
Nagkausap-usap na ang ating mga bisita at ang ating trio at talagang marahil may pinagdadaanan itong si Ray kaya nagkaganito ang kanyang sitwasyon. Attorney, ano po ang inyong masasabi? Ay maring totoo ngayon natin dahil kanina nga nakita natin kung paano yung bugso ng damdamin ni Ray. Ano? Yes. Mula nung nagsimula yung programa, tuwing may papasok na magmumula rito sa puti, talagang ang pananaw niya sa mga ito katunggali. Opo. Na kinakailangan ay kanyang igupo. Ano? Alam mo, Ray, ano, ang buhay natin binigyan tayo ng Panginoon upang mag-isip ng tama. Ano? Binigyan tayo ng buhay nga upang maging matuwid tayo. Yung sobrang pagmamahal na inukol mo rito kay Mary Jane, yun ang nakadisgrasya sa katauhan mo. Kaya nasa sayo ngayon, kung matatanaw mo na meron kang naging pagkukulang at pagkakamali sa kalagayan ng nasa puti, ihingi mo ng tawad. At pagkaraan yan, siguro mas maganda. Tama yung sinabi mo, kung gusto mo nang umuwi sa iyong probinsya, gawin mo, baka doon ay lalong maging maganda ang iyong buhay at maghilom kung ano man ang problemang dinaranas mo ngayon. Yun lamang. Maraming salamat, Attorney. Doktora Camille. Alam niyo, nung sinabi dito ni Ricky na hindi ganito talaga si Ray, napaisip-isip ako na baka nga talagang merong napagdaan ng problema. At sana maintindihan niyo na nung inistorya sa akin dito ni Ray yung kanyang buhay, parang, alam niyo, si Ray yung typical na isang tao na nasa probinsya na pagdating ko ng ganito mangyayari sa akin. So at 17, siya ay nagtatrabaho dun sa Palayan for 8 years. Pagdating na sabi niya, ay, kailangan mag-iipon ako. So dahil kasi 25 years old na ako, napunta siya dun sa tracking, naging pahinante. So nakaipon after 5 years, 30 years old, ay, mag-aasawa na ako kasi kahit papaano meron na akong naipon. Eto, nakilala yung babae at meron nga nagkaroon ng supling na 7 years old na ngayon, kaso ayaw siyang tanggapin. So parang sa kanya, nag-uumpisa yung kanyang mga pangarap na biglang naggumuho. So sabi niya, balik na lang ako dito sa Maynila, baka sakasakali. At eto, natagpuan nga itong si Mary Jane na binigyan niya ng pagkakataon na umibig muli. At ang naging problema, may mga pagkakataon nga, sabi nga ni attorney, pag sobra ang isang bagay, nakakasama. Kung kulang, nakakasama rin. Itong si Ray, siya na mismo ang umamin na sobra-sobra ko pong minahal si Mary Jane. Sabi ko, alam mo Ray, may mga pagkakataon na kahit na hindi ikaw yung itong taong ito, pag sobra ang binigay mong pagmamahal, hindi naman pwedeng suklian ng ganun din sobra-sobra. Kasi hindi naman nila alam na ganun yung pangangailangan mo. Pangalawa, ito yung mga pagkakataon na umaabot na pag sumobra nga ay nagiging obsession. At kung ito'y magiging obsession, kung ano-ano ang maiisip natin. So more or less, nandun at may insight si Ray na alam niyang may problema pero hindi niya mailahad ng tama dahil sa tingin niya walang umiintindi. At dito sa pagkakataon nito na ang isang tao na nakaka-experience ng unti-unting kalungkutan hanggang sa maging depression, importanteng may kinakausap. Pero ina-address dito sa atin ni Ray na alam niyang may problema at alam niya na tapos na yung relasyon. Kaya lang wala siyang mapagbuntunan na mabubuhos lahat yung emosyon na yon na iiyak siya. Yung walang tao na baka feeling niya walang makakaintindi pa. So sabi niya, ano kaya kung uuwi na nga? Yun na ang kanyang resolution uuwi na lang po ako. Besides the fact na alam niyo ba, kahit ganyan ang nangyayari kay Ray, siya ay nagpapaaral pa ng 2 kapatid. Dahil siya ang panganay. Kaya ganun na lang yung marami pa rin siyang mga responsibilidad na iniisip. So sabi ko, sige bumalik ka doon dahil kasi nandun yung mga kapatid mo na maaring tumulong sa kanya. So sana maintindihan niyo at alam ko, iniintindi niyo siya. Dahil kasi si Ricky ay nagpakita na hindi ganyan talaga si Ray. At sana bago siya umalis sa papuntang probinsya ay maunawaan niyo siyang maayos. Yun lang po. Maraming salamat, Doktora. Father? Marahil po ay naliwanagan tayo sa pinagdaraanan ni Ray, sa pinaliwanag po ni Doktora. Ngunit paulit-ulit kong sasabihin ito na nakasaad po sa ating kasulatan ng pag-ibig at pagmamahal ay hindi po maabugho. Hindi po ito nagsiselos. Yan po dapat isipin, Ray, na kung ikaw ay nagmamahal ay dapat ay malaya mong mahalin na walang halong pagsiselos. At kahit kailanman ay hindi naging karibal ang hayop.
Hindi kaagaw sa pag-ibig ang hayop. Bagkus, ang mga hayop po ay dapat mahalin natin dahil sila ay binigyan ng pagkakataon na manirahan dito sa mundo kasama natin ng ating Panginoon upang sila rin ay malayang mahalin natin, arugain, at minsan ay pinagbuhusan natin ng ating lahat ng mga kaya para sila ay mabuhay. Di ba sinasabi natin, a dog is man's best friend. Ang aso po ay kaibigan ng tao, di ba? At pwede mong kausapin ang aso. Kung minsan, ginakausap ko yung aso ko, di ba? Eh, hindi po dapat ibuntun doon ang galit natin sa isang tao. Sila po ay ginawa rin ng Panginoon, di ba, Ray? So, pagsisihan mong ginawa mo at isilsil din mo sa isip mo na ang mga hayop ay karapat-dapat din sa ating pagmamahal at pagkalinga. Yan ang binigay sa atin na obligasyon ng ating Panginoon. Sana'y baonin mo pag-uwi mo papuntang Surigao. Alam niyo po, natutuwa ako dahil usually, di ba, ang mga bisita natin dito, lalo na yung may pinakamalaking problema, yun yung mga hindi nagtatrabaho, walang ginagawa sa buhay, nagbibisyo lamang. Parang sa maikling sandaling na nandito ako sa face-to-face, ngayon ko na-enkwentro ang isang taong sobra-sobra naman palang magtrabaho, mag-ipon, at pinipilit niyang paaralin ang kanyang mga kapatid. Kaya lang, ayun, napatid dahil sa kanyang sobrang pagmamahal. Di ba pag tayo ay nagmamahal, ang dapat na nangyayari kapag tayo nagmamahal tayong tunay, ibinibigay natin ang ating respeto, pag-iintindi, na hindi naghihintay ng balik nito sa atin. Kasi sa oras na tayo ay naghintay ng balik sa pagmamahal na ating ibinibigay, pag hindi natin ito nakuha, doon tayo nagkakaproblema. Ray, ngayon narinig mo na ang lahat, nakausap mo na ang ating trio. Anong tumatakbo ngayon sa isip mo? Pag nakaipon po ako, uwi lang po ako ng probinsya. Pag nakaipon ka, uwi ka ng probinsya. Buhos ko lang po kung kumahal ko sana. Tama. Kasi ang kahit na anong sobra talaga ay hindi maganda, ay hindi tama. So ngayon na medyo naliwanagan ka, ano ba sa tingin mo ang dapat mong gawin para maitama ang iyong mga pagkakamali? Lumayo na lang po dito na hindi na sila makita. Oo. Ako yung humihingi ng pamanin sa inyo. Wala na kay Julius. Tama sinasabi, ang late-late, ba't pinatulang ko? Dahil lang siguro sa sobrang pagsisilos ko. Okay lang yun. Pasensya ka na, Rick. Hindi, humihingi na ako ng pamanin sa'yo kung bakit nabatukan din kita dahil din sa pagsinungaling mo. At ito namang si Mary Jane. Alam mo, si Mary Jane, umabot siya sa puntong nagtatago siya sa'yo kasi natatakot siya sa gagawin mo sa kanya. So, umiiwas din lang siya sa gulo. Ngayon, gusto naming malaman kung ano ang nararamdaman mo ngayon at gusto mong sabihin kay Mary Jane. Sabihin na talagang may atraso ka sa kanya eh. Ang atraso mo sa kanya, maliban sa pinatay mo, sinaktan mo ang kanyang mga alaga. Pati siya, sinaktan mo din. Alam mo ba, hindi mo ba naisip na pinagpalit ka niya sa kanyang kinakasama at kanyang mga anak? Ikaw ang pinili niya, Ray. Pero heto ka, nagrereklamo dahil hindi kanya tinanong kung okay ka ba, kumain ka na ba. Hindi mo ba naisip yung isinakripisyo niya para sa'yo? Hindi ba't pagmamahal niya yun sa'yo? Hindi ko sinasabing tama ang ginawa ni Mary Jane. Pero isipin mo rin kung ano ang isinakripisyo niya para sa relasyon ninyo. Tapos, ito ang napala niya. Ganun ba man, humingi na rin lang akong paumanin na sana patawarin mo kung mangyari man ganun. Hindi na mauulit yun ni kailanman. Hindi na maulit, pinatay mo na eh. Talagang hindi na mauulit.
Mary Jane, siguro sa puntong ito, medyo nakita mo na rin ang naging kahihinat na ng mga nagawa mo. Dahil, aminin na natin, nagsimula ang relasyon nyo sa maling paraan. Aminin na natin na dapat ikaw ngayon ang kasama ng mga anak mo. Kung maaaring nagkaroon kayo ng problema ng kinakasama mo at hindi nyo talaga maayos, hindi naman ito ang tamang paraan para makakawala. Ngayong nakakawala ka, pati ang mga anak mo nawala sa'yo. Siguro mas maigi, maliban sa pag-aalaga mo sa mga kasama mong hayop, asikasuhin mo ang makasama muli ang iyong mga anak. Sana maayos na ang lahat. Sana nga matuloy-tuloy na yung pagbalik mo. Makapag-ipon ka, makapagsimula ka muli, Ray. At sa pagsisimulang ito, huwag mo lang kalilimutan na ang kahit anong sobra, masama. Sobrang bait, masama rin. Sobrang galit, masama. Sobrang pagmamahal, masama. Sobrang tapang, masama. Kahit anong sobra, masama. Maraming salamat sa ating mga bisita. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Amina na po tayo mga kapatid. Ang tunay na nagmamahal ay hindi marunong magselos, lalo na ang manakit. Nakikinig ito sa bawat paliwanag at mas iniintindi nito ang tiwala sa kanyang minamahal imbis na ito ay saktan pa. Kadalasan din ang pagdududa ang dahilan kung bakit nag-aaway ang magkapareha hanggang sa mauwi pa ito sa sakitan at sa hiwalayan. Kung ang issue sana ay pinag-usapan at mas pahahalagahan ang wagas na pagmamahalan at tiwala sa isa't isa, ang relasyon ay mapupuno ng kaligayahan. At para sa ating face-to-face and heart-to-heart thought for the day, ang taong seloso, love life ay magiging 0. Maraming salamat sa ating co-host na si Hans sa Dance Squad. Can I be one at B2? Sa ating mahal na trio, Tagapayo. Sa ating mga Sausawero at Sausawera. Sa ating mga bisita na pumayag na pag-usapan at solusyonan ang kanilang problema. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Siyempre po tuwing Sabado, huwag niyo kakalimutan ang Artista Academy Live Exam. And siyempre, papaglinggo naman ang Game and Go. Siyempre pa, happy birthday sa aming staff and crew na sina Elmer Evaristo, ang aming sound engineer, si Ramon Lobrera, ang aming lightman. Happy birthday! Papansit naman dyan. Ayan, ako po ulit ang inyong pambansang kapitana na si Ating Jelly na laging nagpapaalalang ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para sa inyo ito mga